Pakita mo yung mukha mo kasi mahirap pagtanong. Sorry. Kausap. Oh, Walang kausap. okay. Bakit naputol yan? Oh, Okay po. Sabi mo po na ay may impyerno at makasalanan ang Panginoong Jesucristo. Now, natanong ko, saan mo mababasa po sa Bible na nagsabi doon na siya ay may impyerno at may impyerno at makasalanan po? okay. Sagot. Saan daw mabasa nga si Jesucristo ay makasalanan? Ang Biblia kanina sa Romans chapter 3 verse 23 sinasabi, all have sinned. All, lahat ay nagkakasala. And come short of the glory of God. Lahat. So nagkakasala. Tao siya. Di ba? No one is righteous. Lahat ng tao ay nagkakasala. Tao siya. Hindi naman niya sinabi ako Diyos eh. Ako Diyos at tao. Sinabi niya na siya ay tao. Another thing, si Jesucristo ay masa impyerno dahil siya mismo nagsabi. Sino mang magsasabi na buang he is in danger of hellfire. Sinabi ni Jesucristo, Mateo 5 versikulo 22. Si Jesus mismo nagsasabi, pag magsabi ikaw na buang, you are in danger of hellfire. Yun po ang aking sagot. Okay po. Ang tubag niya, gaanin mo sa 30 seconds. Sige na. Okay. So, ang tubag ko ay 60 seconds, 1 minute. 1 minute ang tubag mo. Okay, 1 60 minute po. seconds. Sige. Ang tanong, 30 Okay. seconds. So, sabi mo na si Jesus po ay nagkasala. Pwede mo bang sabihin kung saan sa Bible po, maliban sa sinabi mo, nabasa mo, mayroon pang ibang sinabi sa Bible na siya ay nagkasala, maliban sa sinabi mo? Okay. Sa akin pong binasa kanina, little correction po, yung sinabi ko ay hindi ko po sinabi, kundi binasa ko mismo yung salita ni Jesucristo nga will be hellfire, Mateo 5:22. Hindi po ako nagsabi, I'm only reading sa salita mismo ni Jesucristo. Another na kasalanan ni Jesucristo dahil nagsasalita siya na hindi totoo, hindi nangyayari. Na anong sinasabi niya? Tandaan ninyo, Mateo 16:28, sabi niya, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila makikita ang anak sa tao nga dumarating bilang hari. Sabi niya, nga darating daw siya. Hindi pa mamatay yung ibang doon, darating na siya. Hindi pa nga tatakas daw sa ibang city, hindi pa na maubos pagtakas sa ibang city, ay darating na siya. Kasinungalingan yan dahil hindi siya dumating hanggang ngayon. Hindi ba kasalanan pag magsasalita ka ng hindi mangyayari, hindi totoo, hindi nangyayari, di ba kasalanan yun? Pagsisinungaling yun eh. So natin na kasalanan yun. Marami pa siyang kasalanan eh. Okay. Okay na. 1 minute ka na, no? Ano? Oo. 1 minute na. 1 minute. Okay. Kung kasi pinatunayan mo na siya ay may impyerno po, ano? Sinabi Yung niya tanong, mismo. sinabi mo, binasa mo, din sinabi mo. Oh, okay. Yun. Okay. Okay? So, ngayon, tanungin kita, si Jesucristo ba ay nasa impyerno ngayon? Kasi sinabi mo na may impyerno siya. Okay, magandang tanong. Alhamdulillah. Wala pa mang judgment day. Sa amin kasi, kung tanungin mo ako, sabi mo ako, kaming mga Muslim, hindi kami maniniwala ang si Jesucristo na maimpyerno. Hindi kami maniniwala dyan. Ang akin lamang ditong pinapapatunayan, yung nasabi sa Biblia. Pero bilang tanungin mo ako, si Jesucristo ay maimpyerno, hindi talaga sa maimpyerno ayon sa Islam. He was sinless, wala siyang kasalanan ayon sa Islam. Pero ang Biblia nagsasabi, nagsisinungaling siya at nagsasabi siya ng buang, siripinti, hayop, bulag kayo, aso kayo, baboy kayo. Ito ay malaking kasalanan ito. Pag ganun mo sinasabi mo, ikaw, supposing isa ikang teacher, sasabihin mo yan, ay masama po. Okay po, sige po. So, ang ibig mo sabihin na patunayan mo na siya ay may impyerno. Yung judgment na sinabi mo, hindi pa. Okay. So, sa pagbalik ba ni Jesucristo dito sa sanlibutan, wala na bang tao? Okay. Pang-apat na tanong yan, ha?
Ang apat, pagbalik ni Jesucristo dito, alhamdulillah sa aming pananampalataya, sa Quran mo ako tanungin, sa Islam or sa Biblia? Sa Bible po, sa Bible po. Kasi sinabi Sa mo, Bible, pagbalik sandali, ni Jesucristo, kung sa Biblia, kung tatanungin mo ako, pagbalik dito, ayon sa Biblia, very clear nga may mga tao dito nga nadapnan ni Jesucristo, makipagyera pa nga ang mga tao sa kanya eh. Oh. Yeah. Mayroon mga tao, ang tanong mo, may mga tao ba pagdating ni Jesucristo? Mayroon, mga tao. Oh. Sa Islam at sa Christianity, mayroong tao. Okay. So, sabi mo kasi kanina, si Jesus ay may impyerno. Sabi mo, si Jesus ay may impyerno, patutunayan mo. Ibig sabihin, sa sinabi mo, ay si Jesus ay nasa impyerno na. Kasi nagsisinungaling na siya. Okay? Nagsisinungaling siya. Sabi mo, nagsabi siya ng bastos. Nandito pa siya sa lupa. Sinabi mo, masamang tao, ganon, etc. etc. Now, ang tanong ko sa iyo, kasi noong time na yon na nandito siya sa lupa, sa ngayon namatay siya sa Bible, namatay siya at sabi ng Bible ay nasa tabi ng Diyos. Now, paano mo masabi, Ustad, na siya ay nasa impyerno nang sabi ng Bible po ay si Jesus po ay nasa tabi ng Diyos? Sino ngayon ang nagsisinungaling? Ikaw o si Jesus? Alhamdulillah, sagutin nga pang-apat, pang-lima yan. Pang-lima na. Pang-lima na. Alhamdulillah, sasagutin ko. Oo. Una, ang aking topic na papatunayan nga si Jesucristo ay nagkakasala at mapasa imperno. Future po. Hindi po pinapatunayan nga si Jesucristo ay nasa imperno. Hindi po sinabi doon nga si Jesus ay nasa imperno. Mapasa imperno si Jesucristo basing sa nasulat at sa kanyang sariling salita. Kasabi niya, sinong magsasabi na buang shall be in danger of hellfire? Sinong magsasabi na magalit nga raka, nagagalit siya, will be judged? Sabi yan ni Jesucristo. Basahin ko. Saan mabasa? Sa Mateo 5:22. Sabi niya sa Tagalog, datapwat sinabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, raka, wala kang utak, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin, hukuman. At ang sinumang magsabi, ulol ka, ay mapasa panganib sa impyernong apoy. Mapasanganib, mapasa impyernong apoy. Hindi ho na impyerno, Mr. Godeng. Hindi ko past tense. Dahil hindi naman ako maghukom eh. Ang Diyos ang maghukom. Hukuman siya sa Diyos. Based upon the Bible. Kung talagang totoo ito. Otherwise, hindi ito totoo. Kasi either be, maniwala ka nito nga totoo or hindi totoo ang nasulat. Dahil kung totoo ito, talagang maimpyerno si Jesucristo dahil siya mismong magsabi ka ng buang, maimpyerno ka. Kung totoo talaga ito. So dito lang ako magtapos sa aking mga sagutan. Okay, Mr. Coding? Okay, so ano lang. Okay po. So yun po yung oo. So magtanong na ako. Unang tanong. So sige. Sabi 1 mo, minute. Mr. Gooding, si Jesucristo ay walang kasalanan. Kasi ang tanong ko, saan mabasa sa Biblia nga nagsasabi si Jesucristo, nagsabi siya na ako ay walang kasalanan? Inuulit mo na walang kasalanan si Jesucristo. Ikaw ang nagsabi or si Jesucristo? Saan mabasa sa Biblia nga sinabi niya ako walang kasalanan? Wala namang sinabi niya na wala siyang kasi wala yan kasi sa Bible po. Yung binasa ko lang po, pinapaliwanag ko lang sa iyo kung ang Panginoong Hesukristo na nakasulat po sa Bible. Kasi sinabihan mo siya na siya ay magnanakaw at makasalanan. So, binasa ko sa iyo kung siya. Kinukumpara ko sa sagot mo bilang sabi mo, siya ay makasalanan at maimpyerno at
binasa ko sa iyo kung ano ang Panginoong Jesucristo. Okay, pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Stop. Okay. Sige. Sabi mo kanina nga si Jesucristo ay hindi nagsisinungaling. Sa Mateo 16:28, ganito ang sinabi, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi pa mamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Ito ba'y natupad na o wala pa? Tama naman yung sinabi niya. Una sa lahat, sabi mo, sa pagbalik niya. Diba? Sa pagbalik niya. Tinanong kita kanina po, kung yun ba, question mo ay ngayon, sabi mo sa pagdating. At sinabi mo, meron pa siyang dadatnan na buhay. So, ikaw mismo na yung nagsagot niyan. Sige, pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Sabi mo Opo. si Jesucristo walang kasalanan, pero mabasa sa Lucas 11:4, sabi ni Jesucristo, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Sang-ayon ikaw nagkakamali dahil sa Lucas 11:4, sabi ni Jesucristo, patawarin mo kami. Kasama siya eh. Hindi niya sinabi, patawarin mo sila. Hindi siya gumaganon eh. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. May kasalanan kasama siya pala. Ayon sa Biblia, Lucas 11:4. Basahin ko, pwede ko basahin? Para yung kasi na parang basta 1 minute. Basta gamitin mo ang 1 minute. Okay? Parang nagsisinungaling siguro yung yung nabasa mo na Bible. Iwan ko kung anong Bible yun. Sige po, ano po yung sinabi mo, Lucas 11:4. Pag mali ka ha. 1 minute na lang, Mr. Cody, wag mong kalimutan. 1 minute. Ang oras ay nandyan sa alas 9:20. Ano yan? 11 yun? O alas 9:20 ang time, alas 9:20. 1 minute ka lang. Okay, 1 Okay. minute. Ano yan? Anong verse yan? Lucas 11:4. 11:4 talaga. Sige, 4. Og pasayloa kami sa among mga sala, kay nagapasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ustad Romans, hindi ito yung sinabi hindi si Jesus yung dito, address dito. Nagturo siya sa mga tao. Tinuruan niya paano magdasal. Okay? Hindi si Jesus po. So, ayosin po natin yung pag-intindihan sa salita ng Diyos. Okay? Mali kasi yung sinabi mo na pati siya. Ibalik ko lang, Ustad Romans. Nagturo siya paano mag-pray yung tao na humingi ng tawad sa Diyos. Hindi kasama siya. Time na. Parang dinugtungan mo. Sige. Kasunod na tanong. Mr. Gooding. Sa Romans 3, Roma 3, versikulo 10, sinasabi dito, as the scripture say, no one is righteous. Not even one is righteous. Not even one is righteous. Nang ibig sabihin, lahat ay nagkakasala. At ang Biblia mismo nagsasabi, kanina sa aking binabasa, nga ang lahat ay nagkakasala. Romans chapter 3 verse 24, ang lahat ay nagkakasala. At dagdag sa Romans 3 verse 10, as the scripture said, no one is righteous, not even one. Ito ba'y tama o mali itong nasulat? Ito ba'y tama o mali itong nasulat? Mali po. Mali itong nasulat. Itong mali nasulat, yan. mali or tama? Mali po. Mali. Mali po. Mali itong nasulat. Itong mali nasulat, yan. mali or tama? Mali po. Mali. So mali kasi po, yung ibig sabihin doon, tama yung sinabi na walang tao na hindi nagkasala. Tandaan natin, yung tao po ay galing po sa lupa. Na ikaw, ako, tayong tao, galing tayo sa lupa. Sabi ni Jesus, I came from above. Galing ako sa Diyos, hindi ako taga sanlibutan. Paano mo ngayon sasabihin na pati si Jesus ay nagkasala?
ayos-ayusin natin yung pagbasa po. Kasi po, magkasala tayo sa harapan ng Diyos kung yung mali ay ginawa nating tama at yung tama ay ginawa nating mali. Ibalik ko lang po, si Romas, si Guding, ang lahat na nakikinig sa atin ngayon, galing sa lupa. Sabi ni Jesus, ako'y hindi taga-sanlibutan. Galing ako sa Diyos. Oh, yan. Okay ba? Kaya nga, mag-isip-isip muna. Sige po. Sige, tanong. Ilan na ang tanong mo? Baka tapos na. Ilang tanong? Panglima na ito. Lima. Oh. Okay. Ngayon, sabi mo, we are from God. Hindi mo ba alam na kahit si Satanas from God, sinabi mo nga si Kristo hindi galing sa lupa. Si Satanas is from God. We are from God. Mabasa ko, ang dami sa Biblia, nga we are from God. And we are, even the angel from God. Satan from God. Sabi mo, from God, naging Diyos mo from God. Si Kristo Diyos mo is from God. Ang ibig kong sabihin ngayon, pati si Satanas, God mo, because si Satan is from God. Galing siya nga sa Diyos. Kung si Satan, siyempre ang Diyos talaga yung nag-create. Pero, gumawa siya ng kasalanan. Si Jesus po, magkaiba sila. Kasi si Jesus ay salita ng Diyos. John 1:1. Kahit siguro sa Quran, parang may nabasa ako na siya ay salita ng Diyos. Yung kalimatullah, iwan ko kung mamali ba ako. Si Satan po at saka si Romas at saka si Guling, hindi po kalimatullah. Hindi po word of God. Only Jesus Christ is the word of God. Ibalik ko lang po. Si Romas, si Guding, ang lahat na nakikinig sa atin ngayon, galing sa lupa. Sabi ni Jesus, ako'y hindi taga-sanlibutan. Galing ako sa Diyos. Oh, yan. Okay ba? Okay. Tapos na. Tapos na. Okay.